Ramdam ang matinding emosyon sa bisperas ng confirmation of charges hearing laban kay former President Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court sa The Hague. Dala ang mga alaala ng kanilang mga mahal sa buhay, lumipad patungong The Hague ang natatanging dalawang kinatawan ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs para masaksihan ang makasaysayang proceedings sa ICC. Si Lore Pasco na nawala ng dalawang anak at si Shira Escudero, kapatid ng isang drug war victim, ay dismayado sa naging desisyon ni Duterte na wag nang umattend sa hearing. Ayon sa kanila, hiling sana nilang masaksihan ang dating Pangulo na binabasahan ng sakdal sa isang international tribunal. Siyempre, yung una-una namin nararamdaman, parang na-frustrate kami dahil yun naman talaga yung gusto namin sana na makita siya in court para mas makita niya din kami. Parang gusto namin makita kung ano yung reaction niya habang binabasahan siya ng sakdal doon sa kanyang crime against humanity. At para po sa akin, isa itong malaking kaduwagan. Hindi siya handang harapin yung mga babasahing charges against him. Doon pa lang talaga ay makikita natin, sinusubukan niyang takasan yung accountability. Pero alam namin na hindi niya po matatakasan ng accountability at hindi niya matatakasan lalong-lalo na ang hustisya at kaming mga pamilyang nananawagan nun. Sa protesta ng mga grupong nakikiisa sa mga biktima, bit-bit ni Lore ang bag ng isang anak na pinaslang noong 2017, habang si Shira naman ay dala ang paboritong leather jacket ng kanyang kapatid na natagpo ang patay na nakabalot ng packaging tape sa parehas na taon. Sa kabilang panig, hindi naman nagpaawat ang mga taga-suporta ni Duterte na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Europa na magpakita ng suporta sa dating presidente na nananatiling nakakulong sa The Hague. I'm doing this because as a Filipino, we are responsible for showing our unwavering love and support not only to the former president but for the Philippines as a country, the motherland. The former president did nothing but to be the president that he is supposed to be. He was given the mandate of the Filipino people to curb the problem and make the streets safe for women and children. I think the only problem that the former president caused his adversaries is for him to love the Filipinos and the Philippines. Giit ng mga supporter gaya ni Sir Zate, walang kinalaman ng dating Pangulo sa mga pagpatay at dapat sa Pilipinas lamang iniimbestiga at dinidinig ang kaso kaugnay sa drug war. I hope that the judges of the ICC will see through the merits of the case and will not take into, how do I say this, and will not remove the possibility of this being a politically motivated action of the detractors of the former president. I hope that they will see through the arguments submitted by the prosecutors and hopefully see that there are no probable or sufficient evidences that will put the president through trial. Sa gitna ng bangayan ng opinyon, sa huli, ang pre-trial chamber 1 ng ICC lamang ang magdedetermina kung merong sufficient basis ang 3 counts of murder and attempted murder kung saan formal nang maiakyat sa trial ang kaso ng dating presidente. Nag-uulat mula sa The Hague, Kathleen De Villa.